Sa nakalipas na 10 taon, ang lugar na ito ay halos hindi maabot. Isang paaralan na tila nakalimutan na ang panahon. Walang sasakyang makakarating dito. Walang maayos na daan. Ang tanging paraan ay ang maglakad, umakyat at bumaba sa ilalim ng init ng araw at ulan. Sa ilang bahagi, kinakailangan pa ring maglakad dahil ang daan ay matarik at ang hamon ay totoo. Ngunit sa paglipas ng panahon, may mga pagbabago. Ngayon, kaya na itong marating ng motorsiklo, ngunit hindi pa rin ganap. Ngunit higit pa sa hirap ng paglalakbay, may isang layunin na hindi matitinag, ang edukasyon. Sa maraming komunidad, iisang silid-aralan ang ginagamit ng higit sa isang baitang ng mga mag-aaral. Ito ay tinatawag na multi-grade classroom. Isang guro ang gumagabay sa mga mag-aaral na may iba't ibang edad at antas ng baitang sa iisang oras. Hindi ito madali, ngunit nagiging posible dahil sa dedikasyon at pagmamahal sa pagtuturo. Sa isang multi-grade classroom, nagiging pagtutulungan ang pagkatuto. Tinutulungan ng mga nakakatanda ang mas bata at sabay-sabay silang natututo. Mas nagsisikap ang mga guro sa paghahanda ng mga aralin para sa iba't ibang mag-aaral. Nagpapakita ng kanilang tiyaga, pagmamalikhain at dedikasyon. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na hinuhubog ng mga multi-grade classroom ang isipan ng mga bata at tumutulong sa pagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Suportahan natin ang mga guro at paaralang may multi-grade classroom sapagkat bawat bata ay may karapatang matuto. Good afternoon, sir. So, I am Riam G. Casanaya, B3 student, came from Barangay Lanzo, Cagayan, and I am currently at school po in WSSA sa Manoli Campus. And, I am Jarek Jose Elizalde from Mabuhay Elementary School. Welcome. thank you, sir, for this opportunity na ma-interview po ko naman about this Amuling CEO. So, Welcome. thank you, sir. Then, mag-ano lang po kami, mag-ask lang po kami a few questions about po sa, about po ano mo po, sir, mga experiences. So, here's the first question, sir. So, ilang taon na po kayong nagtuturo bilang multi-grade teacher po, sir? Ay, for almost 14 years na ako nakituro ng multi-grade. For almost 14 years po, sir, na pag-teach po, multi-grade teaching is, ano po yung mga na-experience, una po nga nangyari ka po yung sir na school po? Yung una, nakakabagay. Ibang expect ko ay mga grade na yung ato muna. Ang pag-gawitan muna, mga grade na. Kakaiba pala ang multi-grade. Medyo mahirap yung una. And ano po, sir, nayakan po, sir, na mapuri siya kay multi-grade teaching. Different siya sa gina-expect mo, which is mono-grade teaching. And ano po, sir, ang mga hamon na inyong mga naranasan pagtuturo po sila iba-iba po nga grades po na sulugpuan po sa mga eskwelahan. Kung napuri ito yan, pag-prepare ng mga lessons, kaya iba-iba man nga antasan niyo maging dito doon, grade 4, grade 5, grade 6. Wala ko na mag-isip yung mga activities na suti daera pangangailangan. Ito lang mas napuri doon. And pag-prepare po nga ng strategies and lesson. And also, sir, ano po bilang ang pag-teach po, sir, and as a teacher, maliban po ito, sir, na yung experience na makuha, may iba pa po ba mga challenges as a teacher
yung mga experience po sa inyo. Makorelatan pag sabay-sabay natin namin tapos iba-iba ang grade level. Iba-iba man ang level of intellectual level. So, paghimuhin mga activities. Kailangan talaga na ako time, himo down para makasulod ang imong karuyag ihatag na lesson. May another po question. Paano po ninyo napapamahalaan ng oras sa pagtuturo ng iba't ibang grade level? So, dapat nag-prepare kahin, naupay nga, lesson plan. Ano mo, pag-deliver na yung lesson, diretso nga, sakto na time. Ano po ang mga estratehiya o pamamaraan ang ginagamit ninyo upang maging epektibo ang pagtuturo sa multi-grade classroom? Multi-grade, kailangan mo rin ang mga group activities nga, differentiated instruction. Dahil man na level. So, ito yung dali mo na lang term. Anera, differentiated instruction nga, group activities. Then, paano po ninyo natutulungan ang mga mag-aaral na magkaiba ang antas ng kakayahan? Binibigyan ko sila ng mga activities base sa kanilang grade level at saka sa kanilang intellectual capabilities. So, that's all po naman. Sa kabuuan, ang multigrade teaching ay hindi lamang isang hamon, kundi isang makabuluhang pagkakataon upang maipakita ang tunay na dedikasyon ng isang guro. Sa kabila ng kakulangan sa kagamitan, layo ng paaralan, at iba't ibang antas ng mag-aaral, nananatiling buhay ang layunin ng edukasyon, ang magbigay liwanag sa bawat batang nangangarap. Ang bawat hakbang sa matarik na daan, bawat sakripisyo, at bawat ngiti ng mag-aaral ay patunay na ang edukasyon ay para sa lahat. Saan man ito dalhin, sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa lugar o sitwasyon, kundi sa pusong handang magturo at maglingkod.